Kasalanan to ng mga social media posts. Alam na nga kulang sa financial literacy ng mga Filipinos, tapos sasadyain pa, ibahin ng wording sa mga posts nila. Tapos kasama nyo pa yung mga vloggers na nakita lang din yung mga social media posts tapos nag-rant about it. So yung 20% final tax on interest income has been there for the longest time. Hindi ko lang alam kung kailan nagsimula, pero nandun na siya. Kung nakita nyo yung bank book nyo, 'di ba, may interest income yan, tapos automatically next line item may deduction yan na 20%. Can you imagine na yung DOF sadya pa nilang maglabas ng Facebook post to explain kasi sobrang lala ng misinformation na akala ata nila yung savings kakaltasan ng 20%. So that's double taxation and it won't happen kasi it's violation ng constitution natin na yung savings mo, which is your income earned, nataksan na yan in some way, either income tax or na withhold na yan for compensation, in whatever way nataksan na yan, tapos kakaltasan pa sa savings nyo, and that's not gonna happen. Yung mga apektado talaga dito is yung mga mayaman. Yung tax exempt dati is yung mga long-term savings na above 5 years, sila ang exempt. Tapos ayun na nga, with the introduction of the new law, tinanggalan na ng exemption yung more than 5 years na tax exempt ng savings, ginawa ng 20%. In fact, naglabas ng CDOF ng statistics dyan. 99.6% of depositors are already subjected to 20% na final tax, even prior introducing this new law. So yung affected talaga is yung 0.4%. Kung sinasabi mong para sa mga mahihirap to, can you imagine na naka-lock away yung pera mo, hindi mo pwedeng galawin for 5 years para lang ma-avail mo yung tax exempt? So most definitely hindi para sa mahihirap yun. For sure targeted to sa mga mayayaman.